Inglesera ang peg kahit walang tinapos, 'di ba? Ganun talaga dito. There's no such thing as rules. All you have to do is to understand, no? Understand um the mechanics of the game and how it works and connect with other people, no? At wag kang gi-give up. Yun lang yung masasabi ko, no? At the end of the day, the apple will fall under the tree. Kung iintayin mo lang bumagsak sa'yo, di ba? Babagsak at babagsak yan. Minsan nga, alam mo yun, yung stature ko ngayon as a virtual assistant, ang dami nag-hire sa akin, hindi ko na maunawaan kung saan ako alam mo yun, kung saan ako pupuntang kumpanya. kasi sa dami ng opportunities eh. Di ba? Minsan ayoko nang hindi ka na nga nag-a-apply pero hina-hire ka pa rin, no? Pinipilit ka. Ganun yung level kapag chinaga mo siya. So kung makikita mo yung mga VA, no, yung mga freelancer na tawag dito, yung mga freelancer diyan sa labas na nakikita mo mga successful na totoo nangyayari 'yun. Pero ang hindi mo nakikita is yung work, no? Yung work na ginawa nila, no, yung sleepless nights, yung alam mo yun, yung umiiyak sa gabi kasi di alam kung saan kukuha ng pagkain, di alam pagbayad ng internet, no. Nangyari sa akin yan, umiiyak ako sa gabi. Parang para sa akin ba to, Lord? Parang ganun. Ano ba? Dumating ako sa point na ganun. Dumating ako sa point na ayoko na mag-BA. Quit na ako. Pero hindi ako nag-give up eh. Parang wala eh, binigay, nagkaroon ng opportunity, boom. No? So the struggle is real, pero it will pass. It will pass, no? I know it sounds cliche or sounds na parang minomotivate ko lang kayo or hina-hype kayo. Hindi eh. Sa lahat ng klase ng business, sa lahat ng klase ng service, mapa-online man yan o VA o pagtitinda sa isang grocery store, nasa tao ang tiyaga eh. Kung paano niya palalaguin yung negosyo niya or paano niya palalaguin yung serbisyo niya. Paano niya i-improve yung sarili niya, no, or yung business niya. It's the same thing with pag-BBA, no? Paano mo i-improve yung sarili mo, paano mo magiging valuable kasi in life, no, ito yung pagtatandaan nyo, no, and I will leave this message. In life, you don't get what you want. Hindi mo makukuha, no? Hindi mo makukuha yung gusto mo. In life, you get what you deserve. Yun yung makukuha mo. No? Hindi mo makukuha yung gusto mo. Hindi pwedeng gusto mo lang eh. Gusto ko yan. Hindi mo yan makukuha dahil gusto mo lang. You will get it because you deserve it. So kung deserving ka, nag-effort ka, nag-aral ka, ginawa mo lahat, no? Nag-reach out ka, kinain mo yung takot mo. Kasi ganyan pag freelancing, every day is very fearful. Lalo na ako dati, no? Every day is new. Every day is a new day. Like sobrang yung takot ko nandun palagi. Like sa sobrang takot ko nga minsan na-hire ako ng employer ko, 2 linggo lang tinanggal ako kasi very grumpy ako eh. Hindi ko alam yung gagawin kasi natatakot ako magkamali, no? Pangalawang linggo ko tanggal na agad ako. Ay shit. Parang ba't ganoon? Pero hindi ako nag-give up. 'Di ba? So nakikita nyo naman yung mga pinopost ko mga testimonial. They are real people, no, with real dreams, real real experience, no. So 'yon, sa mga kakapasok pa lang po, tapos na po yung raffle. Sa mga kakapasok pa lang po, may replay po yung raffle, no? May replay po yan. Ipopost po natin sa YouTube channel and then doon sa Facebook group. Ire-replay po natin yung mga lucky numbers na kung sining nanalo. Makikita nyo po doon, no? Kung nanalo kayo o hindi. Sa mga kakapasok pa lang. Pero, oo, nag-ano lang po tayo. Huwag kayong manghinayang, no? Sa mga hindi po nakita kung nanalo sila o hindi. Mayroon pong replay. Panoorin nyo po kung nanalo kayo. No, ipo-post po natin 'yan sa YouTube. Kasi yan po may mga umiiyak. Hindi po daw sila nakapanood. Sorry po. No? So, you can unmute, no? Pwede kayong magsalita. Sir,
Kung nagagalit kayo sa akin dahil di kayo nanalo, pwede kayo magmaktol. Sir Chad. Ano po? Sir Chad, kaka-join ko lang sa group sa Facebook. Pero nag-message na po ako sa inyo sa email. Okay. Kasi nakita ko po yung videos niyo sa vlog dun sa YouTube. I already watched yung day 1 na tutorial and currently watching sa day 2 about sa social management po. Ongoing pa rin po ba yung tutorial or training niyo po until now? It's a recorded training eh. Pero kasi ang gagawin ko kasi i-develop ko yung training na yan. So kasi syempre yung mga application nag-i-update. So ina-update ko siya ngayon. So umiisip ako ng paraan paano magdadagdag, like paano kumbaga paano ikakabit yung mga CRM tools, no, na kailangan minsan maintindihan ng mga tao kasi sa training hindi ko tinuro yun eh, paano gumamit ng CRM, no, customer relation management tool. So i-improve natin yan, no, i-upload din natin. So pero yung day 1 to day 10 is enough for you to understand. Kasi enough na yan, no? Kung may tanong ka, pwedeng masagot nung training na yon, no, on the process. Kasi syempre kung marami kang tanong, paano kayo mag-a-apply, paano kayo makipag-usap sa client, nasa day 7 to 10 yun. So kung mapapanood mo yun, yung iba nire-replay pa yan eh. So yun. So we're going to improve it. Yep. Those 10 days po na recording tutorial sa YouTube nyo po, is enough na po ba yun para ma-sell ko yung self ko to be a visual assistant? Technically it's enough. So kung makikita mo naman yung sa mga testimonial natin, no, kaya nga nag-interview ako ng mga taong nag-take nun, is para makita nyo kung nag-work nga ba talaga. Nakita nyo naman, di ba, nandun. Iba nga hanggang day 5 lang eh. Hindi na nila in-apply yung day 6 to day 10 pero na-hire na agad sila. Hindi nila tinapos. Meron akong mga kilalang ganyan eh, hanggang day 3 lang yung mga tinatamad tapusin yung training kasi ang haba, di ba, day 1 to day 10. Ang haba niyan, guys. So, alam ko masyado siyang mahaba at masyadong mahaba yung mga video, minsan 3-hour video. Kaya kailangan nyo lang talagang tiyagain. So, and that is enough for you to be a virtual assistant, no? Sometimes it's more than enough eh. Depende na lang sa paano mo i-effort yung sarili mo or paano mo i-position yung sarili mo. Tsaka itong tatandaan nyo, no? Pag nag-take kasi kayo ng training, you have to wait. Parang pag nagtanim kayo, you have to wait for some time para magbunga yung ginawa nyo. And while waiting, you have to do some action. No, kailangan position niyo rin yung sarili niyo sa mga platform like online jobs, HubSpot, LinkedIn. You have to create your own profile. Habang inaaral mo siya, parang mina-market mo yung sarili mo, tinuturuan mo yung sarili mo. So, yun eh, kumbaga parallel dapat yung effort. Yung learning kailangan ina-apply mo din, no? So, pag tinake mo yung training na yun, meron yung mga step eh kung paano mo gagawin. Bahala ka na rin kung paano mo siya i-improve, kung paano mo dadagdagan yung natutunan mo, di ba? Pero yun nga, basically yung iba, majority naman dito, alam naman eh, di ba? Alam nyo naman talaga paano maging virtual assistant. Sometimes, wala lang kayong inspiration. No? Yung skill kasi guys, 10% lang yan, 10 to 20% lang yan. Yung skill na tinuturo ko sa inyo. Kasi majority lahat ng mga clients, iti-train pa rin naman kayo eh. Pero yung 80% kasi nung battle or nung gera is doon sa paano kayo mag-a-apply, paano nyo haharapin yung takot nyo, yun yung 80% eh. Yun, kumbaga magtatanong ka, bakit yung iba nagagawa? Kasi nga hindi nilalaman na lang yung takot nila, bahala na, di ba? Yung iba wala nang choice kundi tapangan na lang. Yun yung ibang mga na-experience ko, yung kumbaga yung iba puputulan na yung kuryente, kung wala silang makuha ng trabaho, mapuputulan sila ng kuryente, alam mo yun, parang wala silang choice. So kaya nag-e-effort sila, nakakagawa sila ng paraan. Kumbaga parang their back is against the wall. Eh nangyari sa akin yan dati eh.
Dati nga, ang bagal pa ng internet ko. Diyos ko, kung ano, alam niyo yung 2014, wala pang 1 Mbps yung internet ko. Hindi katulad ngayon, 400 Mbps na internet ko, di ba? Bilis. Tapos meron pa akong mga backup. Baga nag-i-improve din yung technology eh. So ngayon, yung technology, mas improve na kaysa dati. Kumbaga, ngayon, ano na lang. Kumbaga yung client naman online na eh. Kumbaga, yun nga kagandahan sa pag-VA, hindi mo kailangan magpunta sa kumpanya. Hindi mo kailangan mag-commute, magbayad ng mga ng pangkain mo, mag-a-apply ka. Kagandahan dito nandito sa online. 'Di ba? Mag-send ka ng applications. Kahit ba mag-send ka ng mga applications na marami, at least nandito ka lang sa bahay mo. 'Di ba? So, Sir, another. go. Nakita ko po kasi dun sa sa vlog, dun sa day 1 yung mag-send ng email na I'm a subscriber. May mga materials or tools po kayong sinesend. Yep. Pwede pa po ako maka-avail? Yes, just make sure yung email ko yung sasendan mo. Kasi nire-replyan ko yun eh. Yung nandun po na nakalagay pong doon sa video po mismo may nakalagay na chatgono@gmail.com. Yun po yung minessage ko. Oo. Pero tama yan kasi hindi ko alam kung paano ka nag-join sa group eh. Kasi yung karamihan ng mga nandito sa group, nag-email muna sila bago makapasok sa group. Yung iba, trumekta na doon sa group eh. Pero majority, matatanggap mo yung mga freebies na yun bago ka makasali dito sa grupo. Actually, sir, nag-search lang po kasi ako sa YouTube about sa visual assistant training and I saw your vlog po and then, ayun, pinanood ko and then, ayun, may nakita ako na, to avail those materials, kailangan ko mag-send ng email na I'm a subscriber. And I already subscribe you din po para makita ko po lahat ng yung mga training, yung mga tutorial. Kasi gusto ko rin po mag-visual assistant. Okay, thank you so much no. So, yung iba kung pwede kayong magtanong. Nakita niyo yung gaano siya katapang? Ganyan yung gusto nating attitude, nagtatanong kasi kahit ang daming tao, 'di ba? So, maganda yung nagtatanong kasi nagtatanong kayo kasi parang meron kayong nare-retain niyo yung learning niyo. So, sir, lang. Okay. Go. May video ka pa po ba or tutorial ka sa YouTube? Kasi napanood ko na rin yung 10 videos mo, yung virtual assistant na 1 to 10. May video ka po ba or tutorial about sa introduction ng video introduction? Parang self-introduction pa tayo? Wala kasi akong ganun. Hindi pa kasi ako nakakaranas ng pag mag-a-apply ng may mga introduction. So, hindi ko naturo kung paano mag self-intro. Pero alam ko marami niyan sa YouTube paano mo i-introduce yung sarili mo. Like, kasi 'di ba iba't ibang kumpanya kasi, iba't iba yung klase ng introduction na pwede mong sabihin. Depende sa company na pinag-a-applyan mo. Pero kasi majority kasi ng ina-applyan ko, bakit walang mga video introduction, is mga foreign clients. So, hindi sila masyadong matanong. Tandaan nyo guys, pag foreign clients kasi hindi matanong eh. I mean, hindi sila masyadong mabusisi sa ang mahirap lang talaga yung may mga nagre-require kasi ng mga video introduction is yung mga Pilipino na like yung mga agency, mga Philippine na HR. Sila yung mas mahigpit. Pero once ma-experience mo kasi yung pag nag-apply ka sa foreign clients, or yung direct ka yung pag-application mo is nakarekta ka dun sa nag-hire. Kagaya ko dati. Wala nang intro. I mean, kung alam mo yung paano gawin, do you know how to do this? Do you know how to do that? Doon na lang malalaman pag nagtrabaho ka. Kaya nga dapat bago mo introduce yung sarili mo is kahit pa paano nag-train ka or nag-train ka ng mga application, paano gamitin, no? So, may tanong si Ederlyn Serrano na nanalo today sa chat. No? Saan platform po madali makakuha ng client? Para sa akin,
siguro sa LinkedIn. Pero Yung nga pala, Sir Chad, sa sagot. depende pa rin eh. Depende sa paano ka sa paano mo gamitin yung platform. Kasi pwede kong sabihin LinkedIn, pero kung hindi mo naman siya ginagamit or hindi mo siya ini-improve, hindi siya magwo-work. Pwede ko ring sabihin online jobs. Pero kung hindi ka nag-a-apply doon or hindi mo ine-edit yung profile mo, hindi ka ma-hire. Like, kahit pakita ko sa inyo guys, no, para hindi kayo pakita natin yung mag-share ako ng screen. Papakita ko sa inyo yung loob ng LinkedIn ko. So, ang daming nag-hire talaga dito sa LinkedIn. Basta nakaayos yung profile mo, yung mukha kang yung mukha kang expert pero kahit hindi. Ako naman di naman ako expert eh. Nagmumukha lang kasi syempre kung paano ko i-present yung sarili ko or ayan no, 'di ba? Ito nga hindi ko pa ina-accept eh. Ayan no. I-zoom natin. Pero papakita ko sa inyo yung mga nag-hire. Ito, kagaya nito. Siguro kahapon lang to kasi hindi ko pa siya ina-accept si All 13. Hi, nice to make your acquaintance. I am hiring for paid ads coordinator. The role will only take over in creating reports and quality assurance of the ads that are running. Rate is at 65,000 pesos. Ay, ba't nawala yung sharing ko? Nawala yung sharing. Ayan. Ayan o. Nakikita nyo ba yung screen ko, guys? Pwede Yes, sir. Pwede kayo magsalita, no? Yes po. So, ayan o. Biruin mo, ang offer sa akin, 65,000. Talo ko pa yung manager ng malaking kumpanya. Walang tax yan. Sa'yo lahat yan. 65,000. Ayan. Tapos meron pa ako dito. Ayan, ito. Hi Chad, this is Monica from Caliber. We are currently hiring for an email marketing coordinator position for our US client ClickUp, no? So kung alam niyo yung ClickUp, malaking kumpanya siya for parang CRM. Yung ClickUp kasi is like a CRM. Yun nga yung sinasabi ko na i-improve ko yung training. Tuturuan ko kayo paano gumamit ng CRM. So your background really caught our attention. So I hope we can connect and talk more about this opportunity. So technically, yung background really caught our attention. Pero guys, wala naman ako masyadong ginawa sa LinkedIn ko. Inayos ko lang yun. Di ba? Pero yun nga, you have to caught their attention. Sabi nga niya, siya na nagsabi, you have to caught their attention. No? Ayusin mo yung profile mo, ano pa ba yung mga kailangan mong maintindihan, paano kailangan mo ilagay, yung copywriting mo ba, yung paano mo i-present yung description mo, yung background mo, okay ba, no? Kasi kahit beginner ka, pwede mong i-edit yan eh. Baga, paano ka magmumukhang magaling kahit di ka magaling. Kasi hindi naman ako magaling talaga. Hindi ako expert. Pero tignan nyo, ito, isa pa to. Last July 12. Good day, Marikit here from Marketer Hire. We are currently looking for digital marketing assistant. Rate is $10 per hour. I'd like to ask if you're interested to apply or can refer anyone. Thanks. So $10 per hour. More or less 85,000 per month. Diba? So ganun lang. 85,000 per month. Full time yan So we appreciate your interest in applying at Marketer Hire. Blah, 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 blah. So eto, wala na siyang first interview kasi rekta na. Final interview agad to. Kumbaga, wala akong introduction. Kumbaga, fill upan ko lang to. Ayan, please click your or copy and paste this link to your browser to access the application form. Pero wala na. Kumbaga, ang assessment dito, pag fill upan mo itong mga form na to, tapos na kasi final interview ka na agad. So, kumbaga, pwede ako mag-apply dyan, pero ayoko na nga mag-trabaho Gusto ko na lang mag-YouTube. Hindi sa nagyayabang guys kasi gusto ko ng peace of mind. Ayoko na maraming masyadong kliyente. No? Ayoko masyadong maraming mga ito pa. I'm PJ Del Rosario from Support Shepherd. I'm currently looking for an email marketing manager, a full-time work from home offer with 900 to 1,500 USD. If you're Sir, bigay mo na lang sa amin yung client.
Hindi kasi guys ganun eh. Parang sa akin kasi, I teach you how to fish. Mahirap kasi yung ibibigay ko or kayo yung i-hire ko, yung i-refer ko. Pero ang gusto ko, makuha nyo yung technique para maulit-ulit nyo siya. No? Kasi 1,500 USD, magkano yan? Compute natin. Magkano yung 1,500 USD? Kasi gusto ko yan yung mga offer sa inyo. 81,000, 85,000. Pero you have to develop yourself. Mapapansin nyo, ang LinkedIn ko, hindi talaga ako VA eh. Ang LinkedIn ko, email marketing. Kumbaga, bakit ko tinuturuan muna kayo mag-VA? Para matuto kayo ng mga application. Pero you don't stop there. You grow yourself na i-position nyo yung sarili nyo na pumili kayo ng skill na gusto nyo like social media or email marketing or ganito or ganyan. Kumbaga pag sumasahod na kayo dito as a virtual assistant, kasi pag virtual assistant ka, up to 80,000 pesos kaya mo eh. 50,000 to 80,000 pesos kaya kahit general VA ka lang or executive VA ka, 50,000 kaya yan. Kaya mong sumahod sa loob ng 8 hours a day, 50,000 general VA or executive assistant. Bakit yun yung tinuturo ko sa inyo? Kasi gusto ko, matutunan nyo muna yung basic para magkaroon kayo ng chance umangat. Kumbaga, improve nyo na yung sarili nyo sa susunod. Kumbaga, okay, malaki pala yung kita sa email. Ito rin yung aaralin ko. Pero habang gagawin ko yun, sumasahod na ako. Diba? So, ganun yung gusto ko. Kumbaga, guys, marami akong pwedeng refer eh. 'Di ba? Katulad nito, si Marikit. Meron ka bang pwedeng i-refer? Ganyan. No? Sabi niya, can you refer anyone? Marami yan. Kahit sa opisina namin, nag-hire din kami ng BA. Pero I don't refer anyone. Why? Because I want to teach people how to do it themselves. Kagaya ko, paano ko tinuruan yung sarili ko nung nag-uumpisa ako. No? Kasi mas madaling yumaman pag alam mo eh. Kumbaga pag napaghirapan mo, para napagtanggumpayan mo na nahirapan ka, kaya-kaya mo nang makuha. 'Di ba? So ito pa lang yan, July pa lang yan ha. That's my July offer. Kung makikita mo yung LinkedIn ko, puno yan ng mga nag-hire. Ito pa isa. July 12. Halos sabay-sabay, di ba? We come across your profile and wanted to reach out to you about an email marketing specialist position that we like to fill. Let me know if you're interested and I send you the details. So, bakit sila nagme-message sa akin ng ganito? No? Yun ang tanong. Kasi na-position ko yung sarili ko para doon sa trabaho na yun. Di ba? So, paano niyo gagawin na posisyon yung sarili niyo? You have to listen. Ano ba yung ginawa ni Chad? Punta kayo sa profile niya or sa mga ibang profile ng mga kilalang mga freelancer. 'Di ba? Kumbaga makikita mo ano ba yung ginagawa ng tao na to? Ano ba yung sinulat niya dito sa description niya at bakit siya hinahanap? 'Di ba? Yung dahil ba sa suot niya kasi naka ano siya? Nakalagay mentor. 'Di ba mukha kasing matalino tong taon to eh. Tignan mo. Specialist siya. Oh, kahit di naman siya specialist, YouTuber nga siya. 'Di ba? Pero you have to look like it eh. You have to look like it to feel like it. No? Parang minsan kailangan i-trick mo yung sarili mo eh. Pero I don't recommend you to fake it eh. Pero you have to trick you sometimes to at least i-accept mo sa sarili mo na kapag nag-aaral ka, na nag-i-specialize kayo, nag-aaral ka ng something na highly valued skill. Kasi guys, yung tinuturo ko sa inyo, highly valued skill. Doon ka na binavalue dito eh. Hindi ka binavalue dahil madami ka ng taon na nagtatrabaho. Hindi, binavalue ka dahil sa anong kaya mong gawin. No? So, yan. Oh, yan pa lang yung sa LinkedIn, 'di ba? Yun yung ang tanong niya kasi saan daw magandang platform eh. Pumunta tayo sa online jobs. Meron din akong account dito, guys. Etong account ko sa online jobs, hindi ako nag-a-apply ah. Hindi ako nag-a-apply dito. Never ako nag-apply. Parang yung sasabi ng iba, 'di ba? Yung iba kasi apply, apply lang na apply para matanggap, 'di ba? Hindi sa akin kasi. Hindi ako masyado nag-a-apply pero nagle-layout ako ng traps. Parang inaayos ko yung profile ko para ma-search ako tsaka magmukha akong magaling.
Tingnan mo to ha. Ito. July 18. Kailan lang yan? 5 days ago. July 18, di ba? 5 days ago. I hope this email, like from Julia Micaela Martinez. I hope this email finds you well. I'm reaching out to you today regarding a remarkable opportunity. After reviewing your impressive background, wow. ano bang impressive dun sa ginawa ko? Wala naman akong impressive na ginawa. Ang inayos ko lang yung profile ko. Pero kung titignan yung mabuti, no? Kung titignan yung mabuti, yung LinkedIn ko, the same dito, meron akong ginawa eh. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Pero I need to finish this first. After reviewing your impressive background and qualifications, we believe you possess the skills and the expertise that align perfectly with the requirements of this position. We are genuinely impressed with your achievements and the value you could bring to our team. The role we are offering is email marketing expert. We firmly believe that your unique skill set and experience makes you an ideal candidate for the blah, 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 blah. So, di ba? Ito yung online job. So, marami pa yan. Pero inayos ko lang siya pero hindi ako nag-a-apply dito. For me to really mas para sabihin ko talaga sa tao na hindi mo kailangan mag-apply masyado. Pero kung gusto mo mag-apply, wala naman to. Ako din minsan nag-a-apply ako pag gusto ko talaga yung posisyon. Pero if you're going to improve your profile, no, kagaya nung ginagawa ko sa LinkedIn ko, dito pa lang makikita mo na parang masa-search ka, di ba? Pag nagay mo email marketing, gumagamit ako ng mga keywords. Tapos yung description ko, eto research-based to guys. Kumbaga, nag-research muna ako sa email marketing o sa Klaviyo email marketing. No? Ano ba yung hinahanap ng client? At sinulat ko doon kung ano yung hinahanap nila. No? Yun yung Baga, ano ba yung ginagawa nila? Ano ba yung kailangan nila doon? Tapos nilagay ko lang, okay, kailangan pala ng basic to advanced email marketing setup, create an email campaign, email segmentation, email copywriting, campaign management, automation and flows. Yung pala yung kailangan. No? So, nagpa-certify din ako. Punta ako kay Klaviyo kasi si Klaviyo may certification siya. So, sinertified ko yung sarili ko kaya naglagay ko dito Klaviyo Product Certified. So, inaral ko yung Klaviyo for like 2 days or 1 day. Yan, nakuha ko yung certification. No? Nag-take ako na exam. Pumasa ako sa exam. So, yan. Dinaya ko yung exam. Hindi naman dinaya. Kumbaga, nag-review lang. So yun guys. I mean, it's up to us, no? Para maintindihan mo na pero hindi mo kasi kayang gawin yan kung hindi mo muna iintindihin yung platform or yung paano mo ano ba yung kailangan ng market. Kailangan mo kasi maintindihan yung market eh. Kailangan mong kailangan mong maintindihan paano mo mailalagay yung mga description na yun. Kailangan mag-research ka. Bakit ba kailangan nila yun? Bakit ba kailangan nila ng email marketing? Ano bang kahalagahan nun? No, kaya nga tayo gumagawa ng mga video towards that. No, kaya nga may 10-day VA training, may email marketing training or meron pa akong magagawing mga ibang video para ipaintindi sa inyo. Ano ba yung kahalagahan nito? Bakit nila hinahanap 'yun? Ba't sila willing magbayad ng ganung kalaki? 'Di ba? Ano ba yung nadudulot nun? Kasi once you figure out bakit sila nag-hire, once you figure out bakit siya valuable, it's very easy. It's very easy for you to write the description. Diba? Ay, okay. Kasi ganito. Kaka-copywriting mo lang yan. Diba? So, there's a lot of things na inaral ko na siguro na parang nag-materialize na lang siya na sa simpleng piraso ng description tawag dito yung description, nagawa kong maganda. Parang fine siya na marami nag-hire sa akin ng ganyan. Kaya ko makipag-usap sa ibang tao kasi nga I know what they want. Sir, Chad, Yep. Go. Good evening. So, kasi may 15 years na ako by profession sa BPO. I've been from analyst going up to an account or operation manager. So, ganun level na. Now, nahirapan ako mag-transition. I would like to transition to a work from home. Mm-hmm. Kaso, nalilito ako di ba may sasabi kayong niche? Mm-hmm. Nahirapan ako maghanap ng niche ko.
ang niche ko is purely operation or project management. Mm-mm. Ngayon, syempre, yung mga opportunities, di ba, medyo, ang gagawin ko ba doon, kailangan kong i-align, you're saying kailangan kong align and train myself to become kung anong available or marketable position. Kasi napapansin ko po, sir, it's either, technically, I have to learn the ground, di ba, yung mga social media, mga platforms, di ba, yung mga trainings, Facebook ads, tapos I came from Amazon pala, by the way. Mm-mm. So, nahirapan pa rin ako mag-penetrate sa mga clients kahit may legitimate work talaga ako within Amazon, tapos mga CRM tools, nahirapan pa rin ako mag-penetrate. Hindi ko alam kung i-convert ko ba yung resume ko. Doon ako na part doon nag-message po ako sa Messenger. So gumagawa ka ng like when it comes to Amazon, you're using the Amazon tool, like naglilist ka ng mga item or No, hindi siya ganun eh. Operation, kumbaga back-end ka. Operation siya. Operations. Parang ganito, finance manager po ako before. Nag-resign na po ako pero I used to interact with vendors. Mm-mm. So, mga buyer ka. Mga accounts payable. No, directly, kunyari, may mga utang si Amazon. Okay, and, sa finance ka. May reconciliation. So, I work with my team to have that expedited. Kung may discrepancies, then we work it out it's either to pay or i-reduce yung amount, ganun, kasi may mga penalties po pag if there are deliveries na nadidelay sa fulfillment. So, nadideduct kami. Or probably, pag early naman, early payment, we get also a deduction sa payment namin, parang early payment, parang ganun yung dating. Pero ang hirap-hirap, sir, kasi parang nahirapan ako or probably hindi ko ma-identify ano ba yung niche ko. Pero most of my career or experience po is majority po I'll rank it from customer service. May healthcare po rin akong experience. May tech support. Nag-handle ako ng operation ng SAP SuccessFactors. And live scan, mag-glucometer, sorry, pag may mga. Pero nahirapan pa rin ako, hindi ko alam kung ano eh. Yung parang sa sobrang dami, ang hirap i-convert siyang i-drill down. Kasi I'm pretty much sure yung mga work from home freelancing is specific siya. Yeah, it's technically normal naman yan. Normal yung mahirapan ka kasi syempre ngayon mo lang naiintindihan kung paano siya nagwo-work eh. So ako, 'di ba, from mechanical engineering. Oo, narinig ko yung journey mo eh. So technically it's a full 180. Sa'yo kasi it's not going to be full 180. Maybe just a little tweak, no? So pero ang ano ko nga sa mga ganyan is you have to find muna, you have to test it, test the waters. So, ano ba yung pwede ba ako maging executive assistant muna or meron kasi mga ganun kasi mostly the market are looking for mostly EAs, lead generation, kagaya yung mga lead generation VAs, no? Call sales, yan yung market, kumbaga specific to a certain role, no? Kagaya ko, I'm a virtual assistant for marketing, no? So nasa marketing ako. Yun yung role ko. I used to handle websites, I used to handle YouTube channel, social media. So doon ako na uwi, no? Hanggang naging sidekick na ako ng isang CEO. Kung ano na yung sir. Hindi kasi ako makapenetrate, sir eh. So I believe parang possible ako mapasok sa EA. Siyempre mga email scheduling kasi common sa amin yan, 'di ba? Common sa pag manage ka ng operation, common yung scheduling. ng team mo. Oo. Yung term kasi na nahirapan kang mag-penetrate. At some point hindi pa lang din siya kasi nagma-materialize eh. Hindi ko kasi makita kung ano na yung ginagawa mo eh. Sa bakit ka nahihirapan. Siguro it's more of like positioning yourself. The hardest part of the challenge of being here is the positioning, no?
Yun yung pinakamahirap eh. Once you figure out the positioning, like, okay, VA ako, tapos for Amazon VA ang gusto ko. So, yun yung positioning ko. Pero it's more of paano mo pipiliin eh. Kung ano ba yung trip mo. Gusto mo ba yung... Kasi unang-una, kailangan piliin mo. Kailangan gusto mo siya. Kailangan feel mo. Kailangan pasok sa attitude mo. Towards, like ako, gusto ko marketing kasi doon ako magaling eh. It's more of... Yun yung gusto ko. Like, may storytelling, merong copywriting, merong design, merong ganito na mag-influence ng tao. Kasi yun yung hilig ko. Di ba? Kaya nga ako may YouTube channel eh. Kumbaga, yun yung gusto kong trabaho. Kasi the goal is you have to enjoy your work at the same time. No? So you have to choose that. And para sa akin, the market are looking for maraming skill eh. Lahat yan pwede. So you just have to choose. Yung general VA, okay lang din. Kaya ang tinuturo ko, di ba, sa 10-day VA training, I give you all the background. So, kayo nang bahala. Di ba? Kayong maghihimay. Saan kaya ako dito? Kasi parang, saan kaya, yung iba kasi, yung mga ibang nagtok ng training na yun, parang gusto ko tong email marketing. Ito na naman muna kaya ang gawin ko. So, you have to, nag-focus siya sa ganun. So, dumami yung offer niya kasi nag-focus siya sa isang skill lang. Pwede mong gawin yun eh. Pero, kumbaga, depende kasi sa atin kung ano yung, kailangan mong i-testing. The good thing about the marketing here, the good thing about this is everything can be tested. Parang ako, right. Ginawa ko tong online jobs na account ko, 'di ba? Yung pinapakita ko sa inyo to, just for the experiment. Because I want to test the waters. I'm not looking for a client, 'di ba? Parang I want to do this in order for me to teach other people. Parang okay. Kailangan ko munang ituro to kasi you have to do what you preach eh. So, gawa ako ng account, gawa ako ng ganito para at least, 'di ba, pinapakita ko sa inyo paano kayo magkakaroon ng mga offers, 'di ba? Paano kayo ba't ako naka-post? Your screen sharing is pause. Bakit? You? Wait lang kasi may masabi lang habang nag-ano ayos ka ng Sige lang. Nakakatawa kasi when I was in operation, usually we have a profiling for all candidates. Ngayon pagdating sa'yo, pag sarili mo na, ma-profile sarili mo, gets mo? Parang ganun siya. Mahirap kasing tignan eh. Mahirap kasing tignan ng sarili natin. Kaya yun maging challenge. Kaya minsan nahihirapan kang mag-adjust sa sarili mo kasi nga may sarili mo yan eh. Kapag sa sarili natin nahihirapan talaga tayo. So ang gagawin mo is you have to test it muna. Okay. Let's say ganito ang ginawa sa akin dati, meron akong coach. Okay, I want to be executive virtual assistant. Yan ay po-position ko. Okay, I have to list down what are the things that I need in order for me to learn the executive virtual assistant role. Or kailangan ko mag-email management, kailangan ko matutunan yan, kailangan kong matutunan to. Here's 1 and 2 ng, di ba, scheduling, basic, di ba? Pag EA ka naman, it's more of basic calendar, basic scheduling, basic CRM, di ba? Yung mga EA eh. It's more of assisting on the top share of the company, the CEOs, the business decision makers, ganun. So, kailangan ko matutunan kung ano yung gagawin ko muna. So, kapag nagawa mo na yon, you position yourself for 3 to 6 months. You have to test. You have to position yourself as an executive assistant sa lahat ng platform na alam mo para ibenta yung sarili mo. 3 to 6 months, test mo yung waters. Kasi you're building a business eh. You have to test it. And alam mo yung quote, ang pinakamagandang quote na na-share sa akin nung isang guru ko sa stock trading, kung iba sa inyo nag-i-invest, galing ka sa finance, it takes courage to take a position. Yan, 'di ba? Parang sa stock trading kasi, 'di ba, pag bumibili ka ng investment, it takes courage to buy.
to buy a I do stock, di trade ba? din po, sir. Mas madali pa yung sa akin for me ha. Nag-analyze ng trends ng stocks or even Bitcoin. Mas madali siyang intindi. Pero syempre hindi ko alam kasi Yun nga eh. alam mo, Kumbaga, kunin mo dun sa idea na na it takes courage to take a position. Eh. Kailangan mo ng tapang para i-position yung sarili mo. Kasi you're testing the waters. Technically, you're not seeing the future. You're believing at the future it will connect on you. Di ba? Parang, okay, kailangan. Sige. Parang ako, LinkedIn profile, let's position ourselves for the next 12 months na email marketer ako. Do you believe my LinkedIn profile, ang schedule ko is for 2 years? I mean, I'm going to, ganito share ko yung LinkedIn natin. Pero napuputol kasi yung share eh. Kumbaga, I position my LinkedIn profile para maging successful on the next 2 years. Ganun katagal ang position ko. Hindi ako nagpo-position na kailangan within 3 months matanggap ako. No. Masyadong short term eh. You have to look at this business on the long term horizon. Kagaya ng stock trading, you don't win a large of money trading stocks na ibebenta mo, bibilin mo ngayon, ibebenta mo sa hapon. Hindi ka kikita. You have to look on the long horizon. You have to look on the longer term. 6 months, a year, 5 years. Parang mga businessman, di ba? Yung mga nagtatayo ng casino, mga nagtatayo ng mga mall, do you think yung casino kikita within 2 years na tinayo nila yung casino? Hindi. It takes them 3 years to 4 years to build the casino before it earns money the next 5 years. So, kailangan ng dekada bago sila kumita. The problem with other people is they're looking on the short term. They're looking on the money first. Diba? So, what my advice is, I know we need money. We need money to live, to buy the things that we need. Food, ganito, bills, we need to pay the bills, ganun. Pero you have to look at more of that, no? Kaya nga yung tinuturuan ko yung sinabi ko sa iyo, yung isang pinaka-bobong BA na nagtagumpay na kilala ko. Parang tawag ko sa kanya si Tanga eh. Si Tangang BA pero ang tagumpay na siya, guys. Japanese yun eh. Kasi masyado siyang nagmamadali nung unang, parang kino-coach ko siya. Tinasabi ko na sa kanya, alam mong problema mo, mukha kang pera. Kaya nilalayuan ka ng kliyente kasi habang nakikipag-usap ka sa kanila, iniisip mo na agad, ma-hire ka, iniisip mo na agad, magkano yung kikitain mo. Hindi dapat ganun. Isipin mo, paano ka ba makakatulong sa kliyente na kausap mo? Ano ba yung matutulong mo sa kanya? Ano ba yung value na mailalagay mo sa lamesa? Di ba? Sometimes, di ba yung YouTube channel ko, before it earns, it took it 3 years before it earns money. 3 years. 3 years of hard work. Keep consistent posting. Consistent content creation. Ganun mag-build ng business. Or ganun mag-build ng platform, ng community. Matagal. Di ba? Without expecting a return on the short term. So ganun yung gusto kong makuha ng iba na we are being a VA and you have to put it on a long-term horizon. Mahahabaan mo yung PC mo. Wag mong gagayahin yung ibang tao na pag 3 months wala akong kliyente, punta na lang ako call center. Di ba? Parang pag 3 months or 6 months na ganito, quit na ako. Hindi ganun eh. Di ba? You're making a decision. Once you're creating a VA business, you're making a decision that will change your life for the long term. Walang short term dito. Hindi pwede yung short term lang. Kailangan tagalan mo yung horizon. Test mo yung waters. Let's see what you can catch, 'di ba? Parang kuha ka ng pangbingwit mo. Sige, testing ko nga tong pangbingwit na to. Kuha ko ng bait. Testingin nga natin yung poset. Tignan natin kung ano yung kakagat. 'Di ba? And you put some effort, 'di ba? Hintay ka. Uy, may kumakagat. Hindi ko nahuli, nakawala. What kaya? Siyempre, i-adjust mo ngayon yun. Ay, pangit pala yung hook ko. Kailangan ibahin ko yung hook ko. Mali yung pasok, mali pala yung interview ko kasi pinagsasabi ko ganito. Hindi niya nagustuhan, di ba? So you have to make some adjustments. Di ba?
hindi ko alam kung naintindihan niyo ako na 100% pero yun yung mga hindi kasi tinuturo ng mga nagtitinda ng course, 'di ba? Yung mga mga nagtitinda ng course, hindi nila tinuturo 'yan. Ang tinuturo lang nila, itong application na to gamitin mo para ganito, ito mangyari. Di ba? Ito, mag-Facebook ads, matuto ka mag-Facebook ads para makakuha ka ng 6 digits. Ganyan. Pero hindi na tinuturo yung fundamentals pa you're building a business eh. Yan. Di ba? I mean, ikaw, yun lang yung ano ko, testingin mo muna. Tapos, kumunik ka or mag-apply ka. Magugulat ka na lang dyan. One day, may kukontak sa'yo eh. Kapag lagi mong ginagawa. Chad. Go. Tama naman yung yung predicament mo or position mo diyan. You have to invest on learning so before you get some leverage or makapagpili ka ng client or probably mag-earn ng or mag-demand ng higher kasi ganun din yung premise ko or disposition when I was in my younger years in my profession eh. Mm-mm. Talagang nag-take time muna ako. Kumbaga in-ignore ko muna yung hirap ba, yung studies, what 'di ba we have to learn something pag kunyari may hahawak ka tayong program or account, you have to learn it eh. Kumbaga if you want to earn more, you have to invest time on learnings kasi muna eh. Invest then suddenly mare-recognize ka eventually. Yun nga lang siguro nagkaroon ako ng parang yung culture probably yung environment I would say is different from a corporate job. So I'm still searching. Sobrang hirap. Sobrang hirap talaga ng pag gano'n na yung hindi masyado naiintindihan but pag galing kasi sa corporate is very different setup pag dito na. Oo, kahit mas madali ang trabaho sa corporate or mas madali yung basta parang iba kasi pag sarili mo na kasing business mahirap nang i-manage. Yeah, may pressure na kasi time may pressure na sa'yo. Oo. May time ng may time na constraint na you have to meet this deadline as in literally kasi it refers to finances kaya nga nag-work ka, di ba? Pero until na wala pa rin ako pero I'm still trying to align. Yun yung mahirap dito. Talagang itetest nito kung hanggang saan ka. Right. Itetest nito yung pananampalataya mo eh. Kumbaga ako nga hindi naniniwala doon ba sa mga nagme-message sa akin yung parang marami niya yung I'm hoping to be a VA soon. Hindi, you have to have a faith. You have to have faith. Yung hope lang yan eh. Parang fragile yan eh. Kailangan matuto ka na maniwala ka na kahit di mo nakikita. No? Yeah. Kailangan mo ng faith. Kasi yun yung magko-connect sa'yo, di ba? Si Steve Jobs, ano ba sabi niya? You have to, sabi niya sa speech, di ba, sa Harvard, you have to believe that the dots will connect in the future. No? Because the dots connect backwards, hindi forward. Pabalik. Di ba? Kino-connect. Sabi niya, kino-connect yung dots. You have to connect the dots moving backward, di ba? Or you have to go forward first para mag-connect yung dalawang dots. So you have to move forward with faith. Kasi hanggat di ka naniniwala, hindi mo ma-achieve yung isang bagay. Kasi, di ba, sino pa maniniwala sa iyo? Kasi bago may maniwala sa iyo dito, kailangan yung sarili mo muna. No? Kailangan maintindihan mo yung bakit mo ginagawa yan. Bakit mo ba ginagawa? Bakit mo ba gusto yung maging BA? No? Kaya nga dati yung mentor ko, meron akong mentor dati nagtuturo din sa akin. Pangalan niya Jomar Hilario. Alam mo yung unang task ko para matuto mag-BA? Magsulat ng isang daang dahilan kung bakit ko gagawin to. Madali magsulat ng 10, pero yung 100, mahirap 'yon. 'Di ba? So kailangan nga may faith ka eh. Para maging ma-predict mo yung future. Para ma-predict mo 'yun, kailangan maniwala ka muna sa sarili mo na magagawa mo, no? So nasa sayo pa rin 'yun. So you have to believe, you have to be faithful, and you have to put the action. Ewan ko na lang kung wala pang resulta, no? Kasi
sometimes yung resulta lumalabas yan sa mga oras na hindi mo inaasahan. Majority. Minsan pag inaasahan mo, hindi ako natanggap. Maya-maya, bela na magre-ring yung telepono mo, may tumatawag, hired ka na. Di ba? Parang, eto nga, yung LinkedIn ko, pinuputakte na ng application eh. Parang, ayoko na lang mag-apply eh. Parang, di ba? Parang, gulo na nga ng buhay ko eh. Gulo na ng Slack ko. Alam nyo ba, every Monday yung email ko, 100 email dahil sa mga ginagawa ko. Tapos, may YouTube pa. So, bagay, kung para sa'yo, pero you have to believe on it. Di lang, tsaka, Put the work on it. Oo. And you have to be a child again. Ito kasi yung nawawala eh. Parang natatakot tayo magkamali. No? You have to be child again na hindi natatakot magkamali. Kasi hindi nila alam yung tama o mali. Pag bumalik ka ulit sa pagkabata, ibalik mo ulit yung sarili mo sa learning doon sa pagkabata mo, yung madidiscover mo yung, ay, ganito pala yung tool na to. Ang powerful pala nito, email marketing tool. Pag ginamit ko pala to, yung client ko wala nang gagawin. Tatanga na lang. Tapos tubibayaran niya na lang ako. Di ba? Gagawin ko na lang yung report. Wala na siyang gagawin. Di ba? Pag naintindihan mo na kung paano mo makikiliti yung client mo, madali nang ulit-ulitin eh. Yung alam mo yun, yung paano mo sila kakausapin. Minsan, feeling mo, nanguuto ka na lang eh. Di ba? Nasabi ko sa inyo, pag natutunan nyo to, pag naging BA kayo, naging freelancing kayo, para kayo nang bubudol dito. In a good way. Sasabihin mo sa kliyente mo, oh, I will use this ganito, di ba? To make you more sales and para automate ko na lahat para sa'yo. Which is right and they want it. Kasi they don't know and they don't have time to learn it. Wala na silang oras para isipin mag-build ng panel. Wala silang oras para i-handle ang website nila. Wala na silang oras doon. Kaya sila nag-hire ng BA kasi gusto nilang may gumawa ng automatic sa kanila. At mas matalino tandaan nyo, mas matalino tayo sa kanila. Mas matalino lahat ng BA, lalo na Pilipino. Lahat kami sa team namin, Pilipino kami lahat. So, hindi sila nag-hire ng iba eh. Ang Pilipino kasi pulido gumawa, on time. Ako lang hindi on time. Ako lang hindi on time kasi minsan late ako. Baka meron akong katim dito ah. Susumbong eh. Baka may katim ako dito sa chat. Magsalta ka na. Hindi, parang minsan nga parang alam mo dahil alam mo na yung gagawin mo, minsan nakakatamad na siyang gawin kahit madaming pera yung bibigay sa yung kumikita ka ng 5,000 per day, gusto mo ba yun? I mean, 5 araw lang 25,000. Huwag nasa sayo eh. Nasa sayo nyo lang ang para maging successful kayo sa buhay nyo. And pag naging BA na kayo, kumikita na kayo ng pera, mag-save kayo ng pera, tayo kayo ng grocery store. Magtayo kayo ng ibang business. Yun lang yung gusto kong sabihin. Pag nakapagtayo kayo ng ibang business, pwede na kayo mag-quit mag-BA, mag-business na lang kayo. Ayoko kasi kayong ma-focus sa pag-BA lang. Gusto kong makuha niyo yung passion niyo. Kasi dito minsan na-discover mo yung passion mo. Kasi you have a lot of time for yourself. You're not traveling. Pag natapos mo yung trabaho mo, minsan feeling mo hindi ka nagtrabaho eh. Totoo lang. Ang dami mong oras. So, pwede ako magbantay ng grocery store. Habang nagbabantay ako. Doon na ako sa cashier. May isa akong tauhan. May bumibili ng 5 kilong bigas. Di ba? Okay. Habang nag-BBA ka. Di ba? So, maraming bubukas yung opportunities. Yung iba naman, BA, freelancer. Nagbukas ng online shop sa Shopee. Kasi daming oras eh. Marami akong kilalang ganyan. Yung mga may isang estudyante nag-take ng 10-day BA training. Hindi na lang siya BA ngayon. Shopee seller na siya. Ganun siya Kasi nga, nagkaroon siya ng puhunan. Di ba? Kumita siya. So, ganun na yung susunod na mangyayari sa buhay nyo. Naging BA kayo. Susunod dyan, magiging BA manager kayo. Magiging senior kayo. Kasi it takes 2 to 3 years, di ba? Para maging ma-promote kayo. So, magiging BA manager kayo. Pag naging BA manager na kayo,
Siyempre, yung utak nyo, mag-e-evolve na naman. Parang, masyado na akong kalmado dito, hindi na ako nahihirapan. Mag-entrepreneur kaya ako. Di ba? Magnegosyo kaya ako. Di ba? Kontakin ko kaya si ganito, magtayo kaya ako ng food stand. Kasi may puhunan ka, may pera ka eh. May savings ka. Pag nagbigay ka, madali na yun. So, yun lang guys. Totoo lang, raffle to eh. Naging Q&A. So, maraming opportunity. Bubukas yan. Totoo yan guys. Pag naging BA kayo, bubukas ang opportunity sa buhay nyo na hindi nyo na inaasahan. Maraming pwede kayong gawin. Ako nga nakaipon ng pera. Gusto ko magtayo ng malaking grocery store eh. Yun lang kasi yun yung hilig ko eh, magtinda ng isang supot ng yung candy. Doon ako nasisiyahan. Di ba? Magagawa mo, babalik ka doon sa simula na, kasi dati yung lola ko, meron siyang tindahan. Ako yung nagbabantay. Eh, parang gustong-gusto ko yung ginagawa ko, nagtitinda ako. Parang kahit babalik ka sa mga, pag BA ka, naging freelancer ka, babalik ka na dun sa passion mo dati. Kasi magkakaroon ka ng puhunan, makapagtayo ka ng makabili ka ng mga lupa, kagaya ng isang estudyante natin, kung kinakilala niya siya, si City Naifa, nakabili siya ng real estate niya, di ba? Nag-i-improve ka. Pero, yun nga, it's not easy, but it can be done. It's not easy. Hindi madaling tahakin tong. At saka huwag kayong kabahan doon sa mga sinasabi na masyado ng polluted yung pag-BA, marami ng BA, saturated na yung market. Tandaan nyo, yung nagsasabi lang nun, walang tiwala sa sarili. Wala silang tiwala sa sarili. Kasi nauunahan sila ng takot, nauunahan sila ng mga sinasabi na ibang tao. Alam mo yung parang nagnegosyo ka, sasabihin sa'yo, hindi ka magtatagumpay niya, marami ng tindahan eh, marami ng tayo ng grocery store. Kaya pag ganyan ng mga kaibigan mo, layuan mo yan. Kasi ang dami na, pero bakit sa'yo bibili ang tao? Diba? Kasi tropa, di ba? Tropa mo, di ba? Homeboy. Di ba? Bakit kayo sa akin nanonood? Bakit di kayo sa akin ibang YouTuber nanonood? Kasi nga gusto mo yung tao na yun. Pagka nag-BA ka, pag naging marketer ka, kagaya ko, kapag inaral mo yung copywriting, pag tumaas na yung skills mo, maintindihan mo ako kung bakit ang daling mag-build ng community. Pero ito naman dati, walang naman nanonood sa akin, na-build ko yung community. Oh. Ang dami kaya natin dito sa chat. Or ang dami kaya nating, di ba, nakikinig sa atin. Kasi nga, you will learn the skill. I'm not telling you how I did it. I'm showing you how it's done. Diba? So, minsan wag niyong pakinggan yung sinasabi ko. Tignan niyo yung ginagawa ko. Yun yung gawin niyo. Diba? Ano ba yung ginagawa niya? Ay, gumagawa siya ng content. Ba't kaya? Kasi gumagawa siya ng portfolio. Diba? Ang dali na ma-hire pag YouTuber ka. Ang dali ma-hire. Walang usap-usap. Trainer ako ng mga BA. Tatanungin ka pa ba niya kung marunong kang mag-BA? Trainer ka na nga. Diba? So, those are the things, simple things na kailangan mo intindihan. The people who teach are the people na nagmumukhang magaling kahit di sila magaling. So, kaya nga tinuturuan ko kayo paano gumawa ng content, diba? Kaya nga tayo sa Day 2, meron tayong content creation, social media management, content creation. I teach you the skill because I want you to learn it. I want you to figure it out for yourself. Gumawa pala ako aralin ko kaya yung MailChimp, tapos gumawa ako ng tutorial nun. Tapos aralin ko lahat ng application na pwedeng malaman na isang BA. Gumawa ako ng tutorial nun. Tapos turuan ko yung mga client paano mag-hire ng BA, anong mga benepisyo para pag nag-hire sila ng BA. Hanggang ituro mo na kung paano maging BA. One of these days, yung kumpanya ang magta-touch sa'yo, hey, can I hire you? Kasi nga, tinuro mo na eh. Diba? Hindi nyo alam kung yung email ko, ang dami ko nare-receive. Hey, we want to hire you. Ganyan. We want you to test our app. We want to hire you as our VA consultant. Kasi, mukha ka nang magaling. Di lang nila alam. Hindi pala. Kasi nga, inaaral ko lang naman. Diba?
So, yun lang guys, no? Huwag kayong masyadong kabahan. Tsaka isipin nyo, pag nag-fail kayo ng isang taon, napakaikling panahon eh. Napakaikling panahon. Kung 32 ako ngayon, pag nag-fail ako ng isang taon, 33 pa lang ako next year. Diba? So, masyado pang maraming pagkakataon. Diba? Maraming pa tayong pagkakataon. There's room for error. And we need more error. We need more failure to learn. Ang tinuturo sa eskwelahan, hindi ka magkamali. Mali yun. Tinuturo kasi sa eskwelahan perfect world eh. Di ba? Parang ipe-perfect. Kailangan perfect ka. Kailangan wala kang mali. Ganito. Kaso nga lang, the real world, it will teach you pag nagkamali ka eh. Sa real world, pag nagkamali ka, nasermonan ka, doon ka gumagaling. Yun pala yung kailangan. Kailangan magkamali ka. Diba? Baligtad. So, I want you to be child again. Parang, I want you to be child again. Face those mistakes, no? Without double thinking, no? Parang pasukin yung isang bagay na wala kayong yung hiya-hiya, tanggalin niyo yan. Hindi nakakain ng hiya. Hindi nakakain ng hiya. So, mag-reach out ka sa mga tao, sa mga business owners. Kapag ka na-reject ka, so what? Daming tao sa mundo eh. Diba? Ang dami nag-hire oh. Dami nag-hire. Tsaka pag nag-hire kayo, pagka naging expert kayo, lalo na yung mga ina-invite kong mga nag-testimonial sa akin. Ang mangyayari dyan, mamamanin nyo yan hanggang makalimutan nyo na ako at kayo na yung magtuturo. Yun ang mangyayari dyan. Parang ako, yung mga mentor ko, parang ako na yung nagturo ngayon. Mamaniin nyo parang, ay, dali lang din pala nito. Nasa umpisa lang ako nahihirapan. So, yun yung mangyayari. Yun ang mga, kasi nakita ko na yan eh. Di ba, sabi ko, kailangan magaling kang mag-predict. Kasi bakit ko napipredict? Ako, bakit ko napipredict na mahihit ko yung 100K? Kasi meron akong faith. Meron akong paniniwala na mahihit ko yan. And I will die trying. Di ba? Ganun lang. Ganun ako eh. Parang hindi ako ang taong eksperto o magaling. Siguro ang kaibahan ko lang sa iba is yung quit. Hindi ako marunong mag-quit. Di ba? Wala sa bokabularyo kong sumuko. puro lakas lang noon loob ako eh. So yan. So maraming nag-chat, Hindi ako na masyado nagbabasa pag nagsasalita eh. So maraming salamat sa inyo, kung may tanong pa, pwede pa kayong magtanong, Pwede pa kayong magtanong kasi alam niyo naman, bukas may pasok na ulit. So gagawa na. Hello? Sir Chad. Yo, Faith, Clarice. Ask ko lang, do you have group sa mga meron. Pwede pa akong pa-add? Pagka na-replyan kita sa email, sige po. Pag na-replyan kita sa email, makikita mo yung link. Sa group. Pagka nag-email ka sa akin, titingnan ko yung pati spam ko. Baka nasa spam ka eh. So, makaka-join ka dun sa group. Kasi ewan ko lang, baka siguro, baka friend kita, kaya ka nandito. Hindi nasalin na na-confirm yung yung pag-join ko sa group mismo, sa Facebook group. Kaya ako kaya ako naka-join yung group dito. Yun lang naman yung group natin eh. Wala na akong group. Hindi ako masyadong sumasali sa mga chat group eh. I mean, sir, paano ko kayo ma-reach out, sir? Marami kasi akong questions, sir, pero ang suggestion ko lang kay Ma'am Faith at Faith Clarice at sa mga tao na hindi pa tinatapos yung training, before you ask me a question, finish the training. Kasi pwedeng masagot ko na yun doon eh. Madadaanan nyo. Like, tanong ko yun, nasagot ka na. Kasi yung training na yun, dinesign ko yun sa lahat ng klaseng tanong na pwedeng itanong sa akin nung mga panahon na yun.
kung bakit nagawa yung training na yun. Like, sir, ano po ba yung dapat matutunan sa BA? So, nilista ko yun. Kaya nabuo yung training na yun eh. Sa sobrang daming tanong. Ano ba yung mga app na kailangan ko? So, yun. Nilista ko. So, tinuro ko. So, pwedeng masagot ko na yung tanong mo dun sa training na yun. Sige, sir. So, yun. Yun lang. Yun lang yung sagot ko. Sir Chad, magkakaroon ka ba ng training about sa PPC or Okay, sa pay-per-click, Facebook ads, and Google ads, hindi po ako nagtuturo ng ganun. Kasi po, more of, hindi dahil sa hindi ako naniniwala sa mga ganun. Meron talagang expert talaga sa ganun kasi hindi yun ang aking expertise. Ang aking expertise is more of organic and content creations. More of organic marketing. Yun yung pinaka-forte ko kasi. So, email marketing, content creation, 'di ba? Halata naman 'di ba sa YouTube ko. So doon ako more of na nagtuturo. Yung mga Facebook ads, may mga nagtuturo noon, pero I really don't suggest to other people na itok yung path agad na ganun na magmasteral ka agad ng kunyari Facebook ads. Sa akin kasi hindi yes, the skill is very valuable. Oo. Highly paid, oo. Pero pag nag-aral ka kasi ng Facebook ad, you have to test your skills. You have to spend money ang sinasabi ko lang kasi, ang sinasabi ko lang is, gusto ko wala muna kayong lumabas na pera. Kasi minsan yung mga tao nagtuturo ng Facebook ads, isisingiling ganyan eh. Kumbaga yung basic lang muna para kumita ka ng pera. And then pag kumita ka na, pag VA ka na kumita ka, like nakakuha ka ng posisyon, for example, lead gen, or kung HR ka, sa corporate, recruiter ka na VA, depende sa'yo. Or kung nurse ka na naging medical VA ka, nagkaroon ka ng pera and you want to learn and upskill, that is the time you spend money. No? So, yun nga yung sabi ko, don't spend, pag nagtatayo ka ng business, wag ka maglalabas sa masyadong malaking kapital. Di ba sabi nga rin ni Chinky Tan, di ba? Kailangan mag-start ka sa maliit. Sa libre lang, pagka kumita ka na, kumikita na ako pwede na ako mag-enroll. Bili tayo ng mga pang-upskill. O kaya, mag-enroll tayo sa ganitong kurso. Kasi meron ka nang pang-enroll. Pero pag magtatayo ka ng business, kailangan walang puhunan. Pero syempre, kailangan mo ng laptop or computer. Kung wala kang masyadong malaking pera, bumili ka ng second hand o manghiram ka muna, di ba? So, hindi ko sinasabi maglabas ka ng pera agad-agad. Kasi pag nagtatayo ka ng business, hindi ko naman kailangan malaki agad eh. Palakihin mo siya sa maliit. Kasi mahirap kasi yung nag-start ka ng malaki, lalabas ka ng malaking pera. Kadalasan dyan nasusunog eh. Masusunog ka dyan. No? Kagaya nung isang kakilala ko, nagtayo ng salon, sunog yung kalahating milyon. Nagtayo ng ganitong business, ng kala nila nung paglabas yung Grab, pag bumili ka ng sasakyan, nag-Grab ka, kikita ka na agad, sunog yung kotse niya. Pero yung iba, di ba? Tindero lang ng itlog. Hiram pa ng puhunan sa palengke, nagtayo lang ng cart or ng kolong-kolong, no? Na maliit na kolong-kolong, ang pangit pa ng motor, di ba? Paggawa ng bakal, stand. Kumita sa itlog. Napalago niya yung buhay niya. O nagtinda siya ng mami, kaldero lang ang puhunan, tsaka konting karne. Napalago niya yung business siya, nagkaroon siya ng tindahang malaki. Ganun ka dapat pag magtatayo ng business. Huwag kang maglalabas sa masyadong malaking kapital. Kasi tataas yung kaba eh. Like kasi, may isip mo, laki na ng kapital ko, kailangan kumita ako dito, kailangan mag-return. Di ba? So yung, di ba, pag sa YouTube, di ba, this is a business. Pero wala akong kapital. Boses lang. Di ba? Boses lang. And my computer, which is I'm using as a VA, di ba? Wala akong masyadong kapital. Nagsimula ako, wala. Nagsimula ako sa free na
sa free na camera ng computer ko, 'di ba? Sa free na ganito, from free na webcam, free yung headset ko, yung luma-luma. Ito nga sira-sira na eh. Pero bumili na ako ng bago eh. Makikita niyo bubuksan ko bukas. Char. So yun, yun lang. Nasagot ko ba? May mga tanong pa sa chat eh. Ang dami na. Thank you. Sir Chad, yung problema ko po is the consistency sa pag-post at nawawala ng gana. Machi-change po ba to? Sa totoo lang, yung consistency, mahirap talaga yan. Kahit ako nahirapan dyan eh. Pero, wag mo masyadong pilitin. I mean, magsimula ka sa isang bagay na maliit. No? Pag nagda-diet ka, kunyari, ang goal mo, pag nagda-diet ka is magbaba ng weight. Huwag ka masyadong biglain na hindi ka nakakain. Kasi mahirap yun. Diba? Mamamatay ka. Simulan mo sa pagbabawas ng kalahating kanin. Diba? Kalahating ganito. Parang pag sa LinkedIn, guys, no? Pag kumukonek kayo sa LinkedIn, kunyari, nag-build kayo ng profile, pag may iba, nagpapakoach sa akin, di ba? Iba, nagbabayad pa nga para i-coach ko sila eh, para sabihin ko para sabihin ko paano sila mag-behave. Alam mo yung binabayaran ka para sabihin paano ka mag-behave. So, ginagawa ko, okay, kung tinatamad ka, kaya mo ba 30 minutes mag-alat sa sarili mong pangarap? Di ba pangarap ko to? 30 minutes mag-aalat ka. Kaya ba? Hindi pa rin. Sige, 15 minutes na lang, hinihingi ko para sa pangarap mo. Kaya ba? Sige, medyo kaya kasi pag nanonood tayo ng mga memes sa Facebook, sa smartphone natin, tagal eh. Minsan 2 oras, inuubos natin dun eh. Di ba? Nanonood lang tayo ng mga walang kabubulhang bagay. Ito, pangarap mo to. 15 minutes. Kaya mag-connect sa 2 tao within 15 minutes, sobra pa yun. Sobra pa yun. Isang araw lang, di ba? Connect ka. So, yun. Consistency, simulan mo sa maliit. No? Hindi natin sinasabi na i-boost mo yung time mo. Pero simulan mo sa maliit. No? So, medyo tahimik yung chat. At saka hindi kayo gumagalaw, wala kayong camera. Nandyan pa ba kayo? Yes, so. Yes, sir. Yes, sir. Hindi, nagdadalawang isip lang ako kasi baka salta ako ng salta. Wala namang nakikita. Nahihiya lang on ng cam. Oo, okay lang. Okay lang yan. Ayan, may tanong. Tanong lang po, maganda ba ang video editing? Tips lang po. Depende eh. Sabi niya, maganda daw ba ang video editing? Sa akin yung video editing, part ko yan ng skill ko. So, may isang kong client, yan lang ginagawa ko, video editor. Kasi, na-hire kasi ako technically, na-hire ako as operations assistant eh. So, ina-assist ko sila sa anong gusto nilang mangyari sa operation. Merong video editor, nag-quit yung video editor. Parang meron siyang ginawa sa buhay niya. Bigla siya nawala sa eksena. Kaya tinanong nila ako, Chad, marunong ka mag-edit ng video? Opo, YouTuber nga ako eh. Marunong ako niyan. So, hinara akong video editor. And the rate is, $12 per hour. So, mataas kasi pag highly valued skill mga video editing, ganyan. So, minsan ganun yung opportunity eh. Ang una ko kasing client, ang ginagawa lang niya sa akin is image. Tapos tinuruan niya na ako paano mag-handle ng website, paano mag-handle ng email, paano mag-edit ng video, paano maggumawa nito, gumamit ng ganyan. Sa umpisa kasi minsan ganyan lang yung client, testingin ka lang. Tetestingin ka lang sa umpisa. Parang una, tetestingin kung katiwa-tiwala ka ba. Pangalawa, tetestingin niya kung meron kang consistency. Kung pag may inutos siya, gagawin mo. Yung tawag dito? Ano tawag sa English, no? Ayan, hindi nga ako masyado magaling mag-English. Parang yung yung parang assertiveness mo, yung proactiveness mo, tinetest lang. Pag naramdaman nila, ay, highly proactive to, lagi niyang ginagawa yung inuutos ko.
Dadamihan niya na yung ano niya sa'yo. So, minsan dyan lang nag-i-start yan. No? FB ads po ba is good for beginner? Mark Alvin Abela, goods po ba siya sa beginner? Siguro pwede rin, pero you have to understand why you're doing it. Parang bakit kasi dapat hindi mo lang siya itetest kung bakit mo siya gustong gawin eh. Align ba siya sa sarili mo? Parang natutuwa ka bang gawin yon? Gusto mo bang gawin yon? Parang pag gusto mo bang mag-run ng ads? Kasi dahil dahil in demand siya sa market, gusto mo bang mag-run ng ads kasi gusto mong mahal mo ba yung data? Parang ikaw ba naniniwala na kikita ng malaki yung business para sa FB ads? You have to answer those questions first. Everything can be handled ng mga beginner kasi wala naman talaga nag-i-start ng magaling agad eh. For example, FB ads. Walang naman junior expert FB ads agad. Junior muna, di ba? Parang na-hire as junior PPC manager ang tawag. Pero nga, dapat na-enjoy mo yun. Kasi ako dati nag-enroll ako sa FB ads eh. Pero hindi ko talaga gusto yung hindi ko gusto yung in a way na ginagawa ko sa pagiging FB ads. Oo, nakagawa ako ng ads, kumita ako, 'di ba? Pero parang hindi ko feel to gawin. Parang mas gusto kong gawin yung matagalan, tapos passive. Yun yung gusto ko. So, ayan. Sana nasagot ko yung tanong mo. Pero kung gusto mo talaga mag-FB ads manager na why not? Gusto ko po FB ads kasi in the future bala ko mag-business while doing freelancing. Pwede naman. Basta yun nga, first is that you have to enjoy what you're doing first. Hindi dahil parang kunyari executive assistant VA ka kasi gusto mo mag-handle ng calendar, natutuwa kang mag-manage ng tao, natutuwa kang utos-utusan ng amo mo, ng mga CEO, parang 'di ba? Parang gustong-gusto mong gawin 'yon. Hindi dahil binabayaran ka ng malaki, pero dahil gusto mong gawin 'yon. 'Di ba? Ako gusto kong mag-vlog kasi gusto ko siyang gawin. Or gusto kong maging VA na for marketing kasi natutuwa ako sa ginagawa ko. Parang bonus na lang yung payment. Sabi ni Richie, Sir Chad, sobrang dami ng skills na pwedeng pag-aralan, nakaka-overwhelm na. Experience mo rin ba kung ano ang para sa'yo? Ano talaga ang services na pwede mong i-offer? Yan kasi pinagdadaanan ko ngayon, lalo na nakaka-attract mga promotion ng mga ibang coach. I need your advice how you overcome this feeling. Nangyari din sa akin yan. Siguro lahat naman ng nagtatry mag-VA, nangyayari yan eh. Parang we're trying to chase shiny things. No? Siyempre, pag may nagpo-post, maganda yung FB ads, malaki yung kita. Amazon VA, malaki yung kita. Ganito, malaki yung kita. Siyempre, ma-attract tayo kasi gusto ko rin kumita ng ganun. Pero hindi eh. I mean, para sa akin, kahit magsimula ka sa basic eh, okay pa rin eh. Tsaka ka lang mag-e-expand kapag nakita mo na maganda palang gawin yun. Parang madidiscover mo na lang na kunyari VA ka for ganito, tapos pinagawa ka ng skill na ganito, nadidiscover may maganda palang magiging Google Ads. Ano kaya to? Aralin ko kaya to. So, tiny steps. No, tapos tiny steps ka lang, steps ka lang, and then you're tsaka ka mag-niche down. Yung natawa na, ay, nakapili na ako. Na-testing ko na, ito pala yung para sa akin. Feeling ko ito yung para sa akin. Tsaka ka mag-niche down. Parang from VA, nag-niche down ako to email marketing, to content creation, di ba? Kasi yun yung gusto ko eh. Parang ang idol ko, kung hindi nyo matanong, si Casey Neistat, si Will Dasovich. Yan, si Casey Neistat, isa siyang vlogger dati, yung mga unang vlogger. Yun yung mga idol ko. So,
para maging idol ko, ako yung maging idol ko, kailangan matutunan to. So, natuto ako mag-storytelling, natuto ako magsulat, natuto akong magsulat ng mga email, ng mga copy, ng mga script. Kasi gusto ko. Yung kahit hindi mo ako bayaran, gagawin ko yun. Ganun. So, doon ako nag-invest. Paano gumawa ng storya, katulad ngayon, paano mag-handle ng ganito, ng group, 'di ba? Ngayon nag-storytelling ako, nagsasalta ako sa inyo, kinikwentuhan ko kayo. 'Yun yung gusto kong gawin. 'Di ba? So 'yun, ang daming nakaka-feel. Ganito na lang, guys. Kung kayo na-overwhelm, ganito ang isipin nyo. Galing to sa isang mentor ko. Tandaan nyo, mas okay na ma-overwhelm kaysa ma-underwhelm. Mas okay nang mas maraming information kaysa wala. Kasi yung overwhelm ma-handle din ng brain mo yan for some time. Ma-handle ng brain mo yan Yung overwhelm, masasanay yung brain mo. Kasi syempre sa umpisa, pag in-immerse mo yung sarili mo, ang dami kong kailangang aralin. Nahihilo na ako. Pero guys, pag hinandle nyo yung CEO namin, tignan natin kung ma-handle nyo siya. Parang, ay, basic pala nito. Iba pala ang hinahandle ko. Tao pala. Hindi apps. Tao ang i-handle mo. Pagdating sa pagiging VA, yung amo mo ang i-handle mo. Paano siya mag-isip, paano ka makikipag-usap sa kanya. Yung pala yung dapat kong matutunan, hindi yung mga apps. Yun yung mahirap dito, paano kayo makisama sa amo mo. Ako nagtagal siyam na taon. Di ba? Di naman ako expert. Pero nagtagal ako ng 9 na taon. Di ba? Sa isang amo ko. Kasi nga, sabi na isa, akala niya daw raffle. Sa umpisa lang yung raffle. Puro content talaga to. Ipopost ko yung content. Sabi, kumbaga, hindi ka man matalo sa raffle, at least matututo ka yung mga know-how. Yung mga parang sa akin kasi, ang kinikwento ko sa inyo, yung experience ko. Siyempre, iba yung experience nyo. Pero makaka-relate kayo sa experience ko na pwede nyong i-adjust yung sarili nyo na ay si Chad nga, ganito nangyari Ako pa kaya, hindi pwedeng ay ganun pala siya. Hindi naman pala siya magaling. Ako kaya dapat ganun din ako. Diba? So, huwag kayong huwag kayong mabahala dahil na-overwhelm kayo. Sa umpisa lang ang pagka-overwhelm. So, mamaniin niyo ang information kapag alam niyo na. Lalo na pag bihasa na kayo. Ako, ang dami kong ginagawang application Ang dami kong inaaral na application. Ang dami kong binablog na application. Parang natutunan ko na lang aralin yung lahat ng bagay. Doon, kumbaga natutunan ko na siya on the job. Tapos ngayon, kasi yung blog ko, di ba? It also about application, paano gumamit ng mga apps. Syempre, yung mga apps na yun, lahat bago yan. Kasi pinapagamit sa akin ng mga kumpanya. Pumapartner sa akin na, oy Chad, partner tayo. I-vlog mo to, kita kami, kita ka rin. Okay. Syempre, hindi ko na maalam yung app. Syempre, sa umpisa, ma-overwhelm ako. Paano ba ginagamit to? Ganito lang pala. Hanggang ma-master mo na. Di ba? So yun lang. Sana try nyo muna kasi itong kung nahirapan kayo, sige. Kung ayaw nyong masterin lahat or ayaw nyong aralin lahat, aralin nyo lang yung isang bagay na gusto nyo. Bigyan ko kayo ng siguro mga area. Email marketing, yun lang aralin nyo. Magpakadalubhasa kayo doon. Social media management, yun lang yung aralin nyo. Magpakadalubhasa kayo doon. YouTube management, yun lang gawin nyo. Like YouTube manager. Paano ba ako magiging YouTube manager? Magtayo muna kaya ako ng YouTube vlog para maintindihan ko paano siya gumagana. Mag-vlog muna kaya ako.
mag-create kaya kayo ng content. Kahit di ko pakita yung mukha ko, screen sharing lang. Kasi ganun eh, you learn muna eh. You learn and then you apply. Ay, ganun pala. Ganito pala. Kailangan pala matutunan ko muna. So, hindi mo naman kailangan lahat din aralin eh. Tama yung iba. O kaya magpaka-EA ka lang muna. Mastering ko muna yung mag-handle ng calendar, mag-handle ng mga ng isang project management tool, 'di ba? Ng Asana or ng Trello. Mag-handle ng mga tawag, ng mga calls. Nasa sa inyo yan kung saan kayong area, pero I cannot decide for you guys. Hindi ako pwedeng magdesisyon para sa inyo. Kayo pa rin ang magdidesisyon. At huwag muna kayong bumili ng maraming course. Kaya naman to kahit walang course. Yung iba nga, yung mga hindi nagde-take ng mga paid course, sila pa yung nagiging BA. Yung ibang mga bumibili, hindi naman nila nagagamit. Real talk lang guys ha, real talk lang. Real talk lang. Yung ibang nag-BBA, ibang mga tapang lang. Tinatapangan lang. Inaaral lang nila, tapang at sa pag-a-apply. Wala nang BA, wala nang paid course. Kasi alam nyo, yung mga guro na yan, natuto lang din yan sa iba eh, na tinuro lang din nila at binenta nila. Ganun. Pasa-pasa lang yan yung mga gumagawa ng natutunan nila. Mag-BA, natutunan nila mag-Upwork, gusto nila ng extra kita, tinuro din nila sa ibang tao. Diba? So, lang din, kailangan mo lang ng tamang impormasyon muna sa umpisa. Hindi mo kailangan muna magbayad ng malaki. Pero kung naniniwala ka na mag-generate ng income yung mga courses na gusto mong bilhin, kung may extra kang pera, pwede naman, di ba? Wala naman nag-i-stop sa'yo. Ako bumibili din naman ako ng course eh, pero yung binibili ko kasi mostly mga libro, paano matuto magsulat, yung mga gusto kong how to write copywriting. Yun yung mga gusto kong script writing. O yun yung mga inaaral ko eh. Para gumaling ako sa content, 'di ba? Parang plano ko bumili ako ng course ni Casey Neistat ngayon. Hindi siya course eh, it's more of vlogging alam mo yung paano matutong mag-vlog or storytelling. Yung hindi ko gagamitin para mag-apply na VA. Parang gusto ko lang matutunan yung skill na yun para paano niya ginagawa. Gamit yung phone niya, paano siya mag-storytelling, paano siya gagawa ng concept ng storya niya on that day. So yun yung gusto kong mga skill. At kadalasan minsan yung mga gusto lang natin matutunan dahil gusto lang nating matuto, doon tayo kumikita. Hindi dahil minsan kasi yung mga bagay na na-enjoy mo lang, doon ka magkakapera eh. Or yung mga dati na ginawa mo lang na natuto ka mag-Photoshop dahil gusto mo lang matutong mag-Photoshop. Hindi dahil kailangan mo matutong mag-Photoshop kasi gusto mo mag-apply as PA. Ganun. Yun yung mga tao na nagiging, di ba, iba nag-YouTube na ngayon, nagamit nila yung skill nila sa pagkabata nila ngayon, di ba? So, the best return is yung i-invest mo yun sa sarili mo. Kung ano ba yun, application ba yun, libro, course, or kung wala kang pera, diba? Sabi nga lagi ni Dr. Sino nga ba yung doktor na humabol ng Vice President, Willie Ong? Tama ba? Sino yung humabol na doktor? Willie Ong. Kung wala kang pera, huwag kang bumili ng gamot, kumain ka ng mga prutas at gulay. Yeah. Pero kung yun nga sinasabi, kung wala kang pera, meron kang time, meron kang internet, i-research mo lang, maiintindihan mo yan. Kasi kahit MailChimp lang, may makukuha kang kliyente eh. Parang ilalagay mo sa LinkedIn mo, email marketing expert, automation. Pumunta ka sa YouTube, email marketing automation, how to learn.
Ganito pala. Sa email marketing automation pala, kailangan marunong akong gumawa ng sequence, marunong akong gumawa ng campaign, marunong akong gumawa ng audience, marunong akong gumawa ng templates. 'Di ba? Papakita ko sa inyo kung ano yung nalagay ko sa LinkedIn ko kasi 'di ba sinabi ko sa inyo kanina. Bibigyan ko kayo ng tip. Okay? Ganito lang gumawa ng profile. Pinakamabilis na paraan. Nandiyan pa ba kayo? Gising pa ba tayo? Dito pa. Eto, matututo kayo kung paano mambudol. Walang kwentang teacher eh. Kung makikita nyo ito kinopya ko lang yan. Itong mga to. Yan. Kunyari, di ba, Klaviyo email marketing Chubanes, nakalagay dyan. Specialist. Pumunta kayo dito kay Udemy. O kaya, email marketing Klaviyo Udemy. Buksan niyo yung mga lumabas, di ba? Alam niyo ba yung Udemy? Parang Skillshare siya. Yes po. So, nakikita niyo yung what you learn? Di ba may mga check yan? Sumasali pa rin, no? Nakikita niyo, oh? Yes po. Wala na, maximum na yung screen eh. Ba't ganun maximum na? Yun. Yan. Yan, di ba? What you will learn. You will learn, understand na nagawin Klaviyo, set up Klaviyo email list, create opt-in and sign-up forms, learn how to blah, blah, blah. Create highly optimized and quality email marketing campaigns, build hyper-segmented email list, build squeeze page. Ang gagawin mo dyan, ito yung hinahanap ng market. Diba? Technically, yan yung hinahanap ng market eh. Ang gagawin mo dyan, ika-copy-paste mo yan. Punta ka dito. Yun yung ilalagay mo dito. Oh. Tapos mag-storytelling ka na lang. Yan, dito. Siyempre, copywriting. Pero, madali naman yung mga panimula eh. Kasi ako lang nag-imbento nito. Kumbaga, kung ano yung sinulat ko dyan. Pero mostly, yung mga ito, kinokopya ko lang din yan dito. Kasi yun yung hinahanap ng market. Ano ba yung dapat mong maintindihan? Diba? O welcome series, abandon cart, shipping update, browse abandoned, post-purchase, campaign, split testing. Yung pala, ginagawa ko, kinokopya ko lang din niya. Ayan, no? Basic email advanced marketing, create an email campaign, email segmentation. Yun lang din yun. Diba? So, dito inaano ko lang yung storytelling. Ang mabigat lang din kasi dyan is ano ba yung gustong marinig nung yung kliyente, ano yung nung mag-hire? Bakit ba sila mag-hire ng ganito? Ano ba yung maidudulot mo sa kanya? Kunyari, ayan, nag-storytelling ako. The competition is getting tighter and tighter. And big brands with a heavy amount of marketing budget are seriously pounding that's the reason why the cost per click goes up fast. Kaya tumataas yung advertisement kasi marami na nga gumagawa. Eh, di ba? Basic naman. Baga, kung i-analyze mo, o ano, basic naman. And if you're running Facebook ads or Google ads, I know you can feel it too. But let me say this. Di ba? Making money again from blah, 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 blah. So, nakalagay lang, ito, what is your customer lifetime value? Yung course dito, ituturo din. Di ba? Nag-open ako ng marami, ang ginagawa ko lang yun, nag-open ako ng marami dyan, tapos tinitignan ko kung ano ituturo nila. Tapos, ang ilalagay ko, kung ano yung nakalagay dito, kung ano yung matutununan ko, yun yung ilalagay ko dito. Kasi yun yung gustong malaman ng market eh. Parang sa social media, ganun din. Ano ba yung gagawin sa social media? Ganun din. Kung may course na social media, for example, social media, marketing, Udemy. Parang ito ang tawag dito. Ang tawag dito, guys, is reverse engineering. I-reverse engineer mo
kung ano yung hinahanap ng market at sinasabi ng market. Yan, di ba? May mga course dito. O Instagram marketing. Hanap tayo ng mga social media. Ayan, marami, di ba? Kunyari, ito, social media marketing strategy. Yung iba mahal 2,000 di ba? Ayan, what you will learn, how to build a social media promotion, basic to advanced Instagram marketing, how to create social media content plan, how to work with reviews and deal with negativity, YouTube marketing, blah, 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 blah. Lahat yan, pwede mo i-research. Di ba? Kung matyaga ka talaga, kung matyaga ka, how to manage your social media, how to use analytic tools, pwede mo isa-isahin yan, How to build a social media promotion strategy for your project. Punta ka YouTube, search mo yan. Aralin mo, paano ba mag-build ng YouTube strategy? Di ba? Type mo lang dyan, paano mag-build ng YouTube? Marami kang makikita. So, ayan, social media strategy, how to develop a social media strategy step by step. Kumbaga, pinapakita ko sa inyo to is para meron kayong kailangan kunyari, itinake nyo yung path ng social media marketing, meron kayong basic na kailangan, dapat ito alam ko. Pero kung wala akong, kunyari, for example, imagine natin, wala kang pera, wala kang 799 pesos, pero gusto mong matuto, kung maparaan ka talaga, aaralin ko lahat to, re-research ko lahat to, paano gawin to. At gagawa ko ng sarili kong strategy. Baga, ito lang kasi, it's your idea. Pero pwede mo pa siyang ma-improve. Kasi sa sobrang dami pag nag-research ka kasi sobrang dami mong maiintindihan. Maiintindihan, marami kang matututunan on the way pag nag-aral ka, kapag binuhos mo yung oras mo doon sa. Pero yun nga, yung 10-day VA training is enough eh. Pero kung alam mo yun, kung gusto mo talaga magpakadalubhasa, may mga paraan. So, pag alam mo na to, kunyari, alam mo na yan, social media ka, yun na ilalagay mo ngayon sa LinkedIn mo. Di ba? Lalagay mo yan dito. Kunyari, social media manager. Tapos, kunyari, dito, social media managing expert. Yun na ilalagay mo dito. Sa ano mong kaya mong gawin. Tapos, mag-storytelling ka lang. Are you looking for a social media manager? You don't have time? Di ba? Mga ganyan-ganyan. So, yun ang ilalagay mong description and you have to say it na ikaw yung nagsasalita. Yun kasi yung, di ba, pag nagsusulat ka. So, parang, magkakaroon ako ng copywriting training na tuturuan ko kayo paano ba kayo magsusulat ng hindi naman masyadong kahirapan, na hindi kayo mag-iisip. So, ituturo ko sa inyo yan. Pero, yun nga, mga nagtatanong sa akin, paano ba gumawa ng background dito sa yung about section sa LinkedIn? Paano ba ako gagawa ng profile sa online jobs? Kasi yung onlinejobs.ph ko, makikita nyo yung profile ko, iisa yan, yung LinkedIn ko, tsaka yung ayan, iisa yan, ayan, profile description, iisa yan. Lahat ng sinulat ko sa LinkedIn ko, pinaste ko lang dito. Nagkamukha yan. Diba? So, gumawa lang ako ng tinatawag na parang elevator pitch. Parang pitch ko sa mga magbabasa ng aking profile. So, ganun lang. Pero bago ko to nagawa, I did my research. Siguro mga 4 na araw kong ginawa to. Ito lang itong copy na to, pati itong mga to, na hindi ko pa inaaral parang sinulat ko lang dito na nung umpisa sinulat ko lang muna dito kahit hindi ko pa alam. Kasi nag-research ako na yun pala yung hinahanap ng market. Diba? Kailangan pala marunong ako mag-set up ng Klaviyo email list kapag Klaviyo expert ako. Kailangan pala marunong ako mag-create ng email content. Pero matagal yun, guys. It takes me weeks to understand it. It takes me weeks to understand what I'm going to put on. Kasi binabasa ko lahat yan.
Kung makikita nyo, parang tatamad-tamad lang ako. Pero hindi eh. The one who did the research win the game. Kailangan mo mag-research. Diyan ka mananalo. 'Di ba? Kung hindi ka magaling, kung hindi ka matalino, talunin mo sila sa effort. Kasi yun yung mananalo, yung nag-effort. Kunyari, YouTube video, hindi ko alam yung topic. I-research ko yun, how to be a virtual assistant. Ano ba yung mga pinagsasabi ng mga vlogger dito? Paano maging BA? I-research ko lahat ng mga vlogger. Papanoorin ko yung mga video nila. Ganun lang pala yung sinabi mo sa mga content mo. Sige, gagayahin kita. Gagandahan ko pa. Di ba? Dadagdagan ko, hindi mo sinabi yung part na to. Gagandahan ko. Dadagdagan ko. Kumbaga, yung creativity dapat nandun. Hindi lang dapat yung titignan mo yung market, kailangan mag-a-adjust ka din. Parang, okay, sinabi ni ganitong vlogger, ganito, pero hindi niya sinabi yung part na ganito, hindi niya tinuro. Dadagdagan ko, i-edit ko. So, ganun din dito. Kopyahin mo lang yung ginagawa ng iba. O kaya, kung wala ka talagang utak, okay, let's say, ikaw na yung pinakabobong tao sa mundo. Pumunta ka sa Upwork. Ikaw yung pinakabobong BA. Ha? Kasi ako nung umpisa, ako yung pinakabobong BA. Wala talaga akong alam. Engineering ang alam ko. Hindi naman ako marunong mag-BA. Kunyari, bobong BA, hindi mo alam. Ayan, nalagay mo dyan. Maghahanap ka ngayon ng talent. Ayan. Ito pala yung magagaling na BA, Buksan ko to. Asan na yun? Tignan mo yung sinulat niya dito. Di ba ito? Dami niya sinulat. Top rated. Virtual assistant with over 5 years of experience supporting blah, 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 blah. Kopyahin mo yan. Paste mo sa isang doc file. Yan, top rated daw. Ay, ba't ganun? Ba't ang pangit ng pagkakakopy? Hindi umaayos. Ayun. Di bale. Ngari, ayusin mo din, no? Habang binabasa mo. Hindi niya daw makita. Ay, hindi ba ako nakashare? Baka nag-quit sharing. Wait lang, nag-quit sharing eh. Okay, hindi mo makita. Ayan na. So yan. For example, hindi mo talaga alam ilalagay sa profile mo. Okay, maghanap ka ng mga profile sa Upwork kung ano yung gusto mong posisyon. No? Executive Virtual Assistant. Ayan. Tignan mo yung mga pinaglalagay nila. Ikaw, hindi mo alam yung mga pinaglalagay nila dito, kinopya lang din nila. I-reverse engineer mo ngayon. Kumbaga, hindi naman natin sinasabi na kukopyahin natin yung buong pagkatao ng tao. Kukopyahin natin to para magkaroon tayo ng idea. Diba? Kung ano yung ilalagay natin sa sarili natin. At i-reverse engineer natin kung ano yung nakalagay doon sa profile nila, yun yung gagawin ko. Yung kailangan ko maintindihan, di ba? Or pipili ako doon sa nakalagay na yon. Nagbuhat ko doon account. O di yata yung na-paste ko. Bakit ganun? Tama ba? Hindi niya inaayos eh. Ayan o, titignan mo na, for example, ayaw umayos dito pag pinipaste ko. Kumbaga titignan mo yung mga skills niya guys Kumbaga para maintindihin mo, ano ba yung ginagawa ng Executive Virtual Assistant? Tignan ko kaya to.
Diba? Okay, managing, bookkeeping, cold calling, Google Analytics, video editing, gumagawa pala siya ng gano'n. So ito pala yung kailangan maintindihan ko. So pipili ako dito ng mga pwede kong ibentang service para sa EA position. For example lang, kung gusto mong maging EA, no? So para magkaroon ka ng pwedeng ilagay dun sa iyong profile. Diba? So, hindi naman siya ganun. Minsan, di ba? Pero tignan mo, parang pare-parehas, oh. Parang nagagayahan na lang sila. Di ba? Nakita nyo ba? Parang parehas, oh. Ayan, oh. Si Muneb T, si Anes A. Parehas, oh. Greetings. My name is Anis Akram Munib Tariq. I am a senior student of business graduate. I am a senior student of computer science graduate. Ginaya lang niya, oh. Nakita nyo ba? Kung hindi pa natin titignan, hindi mo ano, di ba? Ginaya lang niya yung description. Magkaiba lang sila ng rate. So nasa sayo na yan kung paano mo kokopyahin yung ano at i-improve. Hindi mo kailangan kopyahin lahat. Kung ano lang yung gusto mo ibenta, like calendar management or ano, 'di ba? Kung ano yung sa tingin mong kailangan, yun lang. Hindi mo naman kailangan piliin yung ano. O kaya pumili ka na lang ng isa, email marketing or calendar management, yun lang, or lead generation. Yun ang i-master mo. Nasa sayo yun. 'Di ba? Yun lang. So guys, alam ko medyo nagiging late na. Magat medyo bumibigat na rin yung halos 3 oras na ako nagsasalita. Medyo nakakapagod din eh. So, hindi ko na masyadong pahahabain to, no? And I think marami na rin naman ako nasabi sa inyo na pwede nyo makuha, pwede nyo i-apply, no? At maraming salamat sa patunood, no? Kung hindi man kayo nanalo sa raffle, at least you have something na mati-take away, no? Lalo na yung mga umattend dito. Kasi puputulin ko yung raffle lang yung ipopaste natin doon eh. Yung natutunan dito is more, hindi ko na siya ipopost kasi tawag dito, masyadong mahaba. Kasi iba mainipin sa YouTube eh. Pagka masyadong mahabang video, hindi na nila pinapanood. Ang haba naman nito. Lalo na pag hindi live. So, yun. Thank you so much, no? Thank you so much sa inyong lahat na umaten. Salamat sa inyo. And I hope may natutunan kayo and see you dun sa mga hindi nanalo na nandito pumasok. No, makikita nyo na lang yung replay. At I will be waiting for your email, no, para i-claim yung price nyo para ma-confirm ko. No, Thank you po. Thank you so much. Good evening, guys. Good evening and see you on my next video. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye. Maraming salamat sa learnings po na shinare mo. Okay, thank you po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye.